Isa siyang sundalo na naghahatid ng mga dokumento mula Busan papuntang Seoul. Naluray ang katawan pero ang mga dokumento hindi man lang nagalaw. Sinong gagawa ng ganitong bagay? Anong motibo niya? Ang napanood niyong yun ay isang documented brain surgery. Ginawa yun noong taong 1942 kay General Hirai ng Japanese Army. Ang nagsagawa ng operasyong yun ay si Dr. Kim Dong-won. Isa siyang dalubhasang neurosurgeon na kinilala at nirerespeto ng Japanese Medical Society. Doon na muna tayo magtatapos ngayon. Tulad ng nabanggit ko dati sa inyo, ang footage na pinanood nyo ngayon ay kasama sa exams nyo. Kung hindi nyo yun binigyan ng pansin, humingi kayo ng tulong sa assistant ko doon sa opisina ko. Yung mga kaibigan nyong sumama sa protesta, sabihan nyo sila na siguradong babagsak sila kung hindi sila makakapag-exam sa susunod na linggo. Hello, Papa mo ito. Mag-lunch tayo sa labas. Ang bilis naman nun. Busy ka ba? Dinner na lang. Hindi, okay lang sa akin. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko, anak. Huwag ka nang pumunta. Naku, ikaw talaga. Nasa desk ko? Oh, ano ba ito? Oo. Akin ito. Ito yung lumuha kong album. Nakuha nila sa Anseng Hospital? Ganun ba? Sobrang luma na rin lang building na yon. Kailan daw yung gigibayan? Ganun ba? Malapit na pala. Tama-tama, katapusan ng linggo. Oh, sige. Magkita na lang tayo sa bahay. Sige. Kung gusto niyong tumingin pa sa loob, gawin niyo na. Kasi matapos tong linggong to, wala na yan. Nalulungkot
Masarap ang kape mo, ha? Papa, ingatan niyo sarili niyo. Yung madrasta ko, may sakit na siya sa puso bago pa kayo magpakasal. Tama ka. At yung mama mo naman. Namatay si mama habang pinapanganak niya ako. Yung madrasta ko naman matagal nang may sakit. Wala kayong kasalanan doon. Silang dalawa. Pareho silang nawala sa akin ng mabilis. Wala pang 1 taon matapos silang ikasal sa akin. Papa! Oo, sige na. Papa, bukas nandito ako ulit, babalik ako. At saka magdadala na rin ako ng pagkain mo. Huwag mo na akong alalahanin. Pwede naman akong kumuha ng kasambahay eh. Sige, ikaw rin. Hindi na kita mamimiss. Basta babalik ako. Bukas isasama ko si Yunhee. Yun na ang huling araw na nakita ko ang nag-iisa kong anak. Akala ko panahon na magpapalimot sa akin ng lahat. Akala ko magkakaroon ako ng katahimikan sa buhay. Pero ang hindi ko inakala ay ang 4 na araw na yon. 37 taon na nakalilipas ang maglalagay sa akin sa walang katapusang bangungot. Nung gabing iyon, namatay ako. Noong February 1942, habang nagsisimula pa lang ako sa pag-aaral ko ng medisina, inatake ng bansang Hapon ang lugar ng Pearl Harbor at imperialismo ang umiiral sa buong bansa. Pero sa loob ng Ansem Hospital, tahimik lang ang lahat, na para bang nasa gitna ka ng isang bagyo. Nagpapakita ang mga multo sa salamin? Totoo ba yun? Oo, Lalo na kung sa loob ka ng morgue mananalamin. Nakakatakot. pero wag mo nga hayaang mabasag yung ginamit mong salamin. Bakit? Bakit? Hoy, kilos na. Tara. Lagi ako may nararamdamang pagkirot. Ang swerte mo ah. Bakit? Dito, masakit ba? Habang nagpupuyat at nagpapagod kaming lahat dito ng may ilang linggo na, ikaw naman pa-relax-relax lang. Dahil ba malakas ang kapit mo? Ganun Huwag po ba? kayo mag-alala. Hinaan niyo ang mga boses niyo. Pagtuna, sa morgue ka nitong buong linggong darating. Ano raw? Buong linggo? Naglolo ko na yung refrigerating system natin sa morgue. Gusto kong siguraduhin mo maganda ang takbo nun araw-araw. Ang swerte mo. Minabati kita, Jungnam. Utos yun ni Director. Huwag na kayo mag-isip ng iba tungkol doon. Opo, Dok. Nandito na si Awi. Bumalik na siya galing Tokyo. Ganun ba? Sabihin mo, naaalala mo pa ba kung sino siya? Bata pa ako nung huli ko siya nakita. Tama ka. Pero ngayon dalaga na siya. Isang napakagandang dalaga. Sigurado akong matutuwa sila, ang asawa ko at ang mga magulang mo, na makita kayong ikasal. Sayang lang dahil hindi na natin sila makakasama. Sa mismong araw ng kasal niyo. Nagpapasalamat ako. Dahil mula nung mamatay ang mga magulang ko, inalagaan niyo ako at tinuring na tunay niyong anak. Pinag-aaral niyo rin ako. Ginawa ko lang kung anong nararapat. Tunay na anak ang tingin ko sa'yo. Kahit noon pa. At hindi yun dahil sa pinagkasundo namin kayo. Maraming salamat po. Alam kong kulang na sa oras, pero itong darating na tagsibol na sana. Patawarin mo ako, pero gusto ko na kayong maikasal kaagad. Alam ko namang marami pang kailangang asikasuhin, lalong-lalo na sa parte namin. Pero nakapagdesisyon na ako.
May 30 oras na mula nang mamatay siya. Base sa amoy, parang matagal na. Mas alam mo ang bagay na yan. Isa siyang sundalo na naghahatid ng mga dokumento mula Busan papuntang Seoul. Naluray ang katawan pero ang mga dokumento hindi man lang nagalaw. Sinong gagawa ng ganitong bagay? Anong motibo niya? Isa pa, halos mag-iisang linggo pa lang siya rito sa Korea. Dr. Caneta, pwede ba kitang makausap? Isa siyang sundalong Hapon na walang awang pinatay. Kaya sigurado kung pupuntahan ka ng mga reporter dito para kumuha ng impormasyon. Pakiusap ko, bukod sa opinyong mong medikal, huwag ka magbibitiw ng kahit anong salita sa harap nilang lahat. Ako nang bahalang sumagot sa ibang tanong. Maliwanag ba? Gaya ng nabanggit ko sa inyo kanina, sinaksak ang biktima. Isang matulis at mahabang bakal ang ginamit laban sa kanya. Doc, sandali lang! Doc, ano sa palagay nung dahilan kung bakit yun ang ginawa sa katawan niya? Base sa nakita ko, sa dami at lalim ng ginamong saksak ng biktima, malaki ang galit ng salarin. Kaya nagawa nitong saksakin ng biktima ng maraming beses kahit patay na ito. Kung ganun masasabi niyong kilala ng biktima ang pumatay sa kanya? Yung estudyante, namutla kanina. Gusto nang himatayin nung ginagawa ko yung autopsy. Teka nga pala, handa ka na ba sa ituturo mo? Nabanggit nila sa akin na mahirap daw turuan yung mga yon. Mas magugulo kaysa sa atin. Pero hindi naman tayo magulo dati, di ba? Grabe, pagod na ako. Kamusta yung autopsy? Ayos lang naman. Lahat ng kinain ko, sinuka ko. Masasanay ka rin. Nakakasuka talaga ang autopsy. Oo nga pala. Anong nangyari rin sa kaso? Uy kayo! May dinala na namang patay rito. Nakita niyo na ba? Patay na naman? Yung babae? Nakita mo na? Dinala rito yung bangkay kanina lang. Sintigas ng yelo yung katawan niya, parang malamig na karne. Ay, nakakapanghinayang siya. Ang gandang babae pa naman niya. Para siyang isang napakagandang anghel na nahulog sa langit. Tabi mo yan. Hindi mo na isinara yung pinto. Tapos nandito pa rin yung bangkay. Park Jung-nam. Ano yun, Dok? Sabihin mo, natatakot ka ba? Hindi po, Dok.
Linisin mo na yung mga bangkay, tapos ipasok mo na. Opo, Dok. Baka matapon yung mga chemical dyan. Ayusin mo rin. Opo. Huwag mong sayangin ang oras mo. Uy, Professor, ibig bang sabihin nun, naniniwala kayo na totoong may multo? Ayaw mo ba nitong sising mo? Meron din ako singsing dati. Bigay sa akin yun ng mga magulang ko. Kaya lang, naiwala ako nung 1 taon paglipat ko rito. Hindi ko na nakita kahit kailan. Alam mo, hindi ko naman talaga gustong maging isang doktor eh. Pagdodrawing ang hilig ko. Ilang buwan na lang, ikakasal na ako sa anak ng direktor nitong ospital. Kahit di ko siya kilala. Alam mo, pag tinitingnan kita, ang saya ng itsura mo. Parang nakatatak sa mukha mo lahat na masayang nangyari sa
Ang lamig. Bakit ba nasa labas pa ang mga tao? Eh kasi umuulan ng nyebe. Ang ganda. Para kang baliw. Nakakapagtaka lang. Hindi ba't huli na para sa nyebe? Uy, Jongnam! Ba't di mo sinama yung mga kaibigan mong bangkay? Nakakatuwa pag nagba-brownout. Nakakapagpahinga tayong lahat, di ba? Nakikiusap po kami! Huwag niyo po munang ayusin! Kahit na ngayong gabi lang! Uy, naku! Ano ba naman? Ay, kailaw bigla! Yan, Sayang naman yung pahinga natin. Saya ko na nga eh. Ay! Pasensya na. Jongnam, ano ba? Magtira ka naman ng bote para may magamit pa kami. Ayos ka lang ba dyan, Jongnam? Opo, Dok. Kailangan niya munang maintindihan na wala siyang kasalanan sa nangyari. Ganun yun, para matanggap niya ang pagkamatay ng mga magulang niya. Pasensya na, Dok. Bigyan natin siya ng mga gamot at psychoanalysis treatment. Opo, Dok. Jongnam? Nandito ka pala. Hinahanap kita. Maganda siya. Hindi ba? Opo. Yung kasama niyang lalaking nagpakamatay, hindi pa natatagpuan hanggang ngayon. 4 na araw silang naghanap bago nila nakita ang bangkay niya. Kawawa naman siya. Matanong ko lang, alam mo ba kung anong oras ka ipinanganak? Opo. 2:00 ng madaling araw, June 3, 1920. Yun lang ang gusto kong malaman, kaya kita hinahanap. Pero ngayong nahanap na kita, kung ano-ano naman ang sinasabi ko. Naririnig niyo ba yun? Parang may umiiyak. Sino kaya yung babaeng umiiyak? Parang galing sa punerarya yung tunog.
Nasaan na yung drawing ko?
pasasalamatan sa ginawa mo para sa akin. Masyado ba akong sakit para ipakasal ang patay niyang kaluluwa sa isang buhay na lalaki? Siguro nga. Pero kahit kailan hindi ako papayag na makasama ng kaluluwa ni Awi ang lalaking responsable sa pagkamatay niya. Dinala rito ang bata 2 araw na mula na makaligtas siya sa isang aksidente na muntik niya nang ikamatay. Ano ka ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Tulungan niyo ako! Bilisan niyo! Hawakan mo siya! Tingnan mo kung may bali. Opo, Dok! Higpitan niyo ang hawak. Kumalma na siya. Kawawa naman siya. Basta hawakan niya lang. Kailangan niyang mabuhay. Alang-alang sa mama niya. Yan ba mama niya? Oo. Wala siyang sugat o bali. Parang himala. Parang himala? Ang alin? Nakaligtas siya nang wala man lang pasa sa katawan. Samantalang parehong namatay sa aksidente yung mga magulang niya. Iba-iba tayo ng kapalaran. Hindi tayo magdedesisyon sa lahat ng bagay. Ayan na naman.
Mama. Para siyang may aphasia. At saka lagi rin siyang binabangungot. Sino mang namatayan ng mga magulang sa ganung paraan, matutroma talaga, lalo ng bata. At dahil siya lang ang nag-iisang nakaligtas, posibleng sisihin niya rin ang sarili niya. Mahal din kita. Sige, sa ngayon hanggang dito na lang muna tayo. Asa ko? Yung mga bagay na sinabi mo sa akin, naalala mo pa ba? Sige, okay lang. Nung mga 5 taong gulang ako, merong malaking abandonadong bahay, ilang kanto mula sa bahay namin. Pagkatapos isang araw, nagpunta kaming 2 ng kuya ko ron dahil gusto naming kunin yung mga itlog ng ibon na nandun sa loob ng balon. Binalaan ako ng kuya ko, sabi niya, huwag daw akong lumapit, pero hindi ako nakinig sa kanya. Kaya ayun, nahulog ako. Ang lalim pala ng balon na yun. Malalim at konti na lang ang tubig nun. Umiyak ako, tapos tinatawag ko siya. Iyak ako ng iyak kasi nasaktan yung binti ko. Sinubukan niya bumaba gamit ang lubid, pero nahulog din siya. 2 na kaming nandun. Takot na takot ako ng mga oras na yon, pero sabi niya, huwag daw ako mag-alala dahil may magliligtas sa amin. Kaya tumahan na ako. Sumunod lang ako sa kuya ko. Sabi niya, kainin ko yung mga itlog at inumin ko yung tubig. Matapos ng ilang araw, may mga taong dumating at hinila kami palabas ng balon. Kaya lang, sabi nila patay na yung kuya ko. Pero yung kamay ko, hawak pa rin niya. Hindi ko yun malilimutan. Kasi siya ang dahilan kaya ako nabuhay.
nararamdaman mo ngayon, asa ko. Dahil naranasan ko rin yan. Magpahinga ka lang, okay? Magiging maayos din ang lahat. Koshiro? Koshiro! Koshi! Alam mo, gusto talaga kitang matulungan. Pero kailangan mo magtiwala sa akin. Kakausapin kita tulad kahapon. Okay? Sundin mo ang sasabihin ko. Huwag kang matakot. Hindi ako aalis. Dito lang ako, huwag kang mag-alala. Sa ngayon, asa ko, gusto kong balikan mo yung mga nangyari. Kung saan nagsimula ang lahat. Bago nangyari ang aksidente sa pamilya ninyo. Ayun siya. Asa ko, siya ang bago mong papa. Gusto mo siyang makilala?
Alam mo ba, Koshiro? Mahal din kita. Mahal din kita, Asako. Asako, dapat tawagin mo na rin siyang Papa. Gusto ko siyang maging asawa. Ano ba yung sinasabi mo? Nagmamaneho ang papa mo. Sige na. Ang mabuti pa, maupo ka na dyan. Ikaw ang dapat umalis dito. Ano ka ba, Asako? Bakit mo pa sinasabi yan? Ayokong natutulog kayo sa isang kwarto. Ayokong tinatabihan mo siya tuwing gabi. Galit ako sa'yo. Gusto ko umalis ka na. Dapat kang mawala sa buhay namin. Asako! Kasalanan ko lahat yon. Huwag nang sisihin ang sarili mo. Maghapon siyang umiyak. Inilabas niya lahat ng emosyong pinipigilan niya. Kaya naman sa palagay ko, magsisimula na siyang gumaling ngayon. Nakapagsalita na rin siya. Director. Natutuwa ako. Napakaganda ng ginawa mo, Doktor. Sa palagay ko, matatahimik na ang mama ni Asako. Magmula ngayon, gusto ko alagaan mo siyang mabuti habang nandito siya. Maaasahan ba kita? Opo. Opo, Director. Gusto ko magpahinga ka lang dito. Kukumustahin ko lang yung ibang pasyente, tapos babalik din ako kaagad. Huwag kang mag-alala. Bigla na lang siyang nagkumpulsyon. Nabigyan mo ba siya ng gamot? Opo. Susunod ako! Doktor! Ihanda mo yung gamit ko. Opo. Asako! Asako, gumising ka!